Sa dulong bahagi ng lalawigan ng Capiz, may isang baryong hindi matunton sa karaniwang mapa. Napapaligiran ito ng malalawak na tubuhan na tila walang katapusan, at sa gabi sumasayaw ang mga dahon nito sa ihip ng malamig na hangin na may dalang kakaibang bulong. Ang mga matatanda sa karatig baryo ay umiiwas banggitin ang pangalan ng lugar, sapat nang sabihing may mga taong pumapasok doon na hindi na muling nakikita. Sa araw, payapa ang itsura ng baryo. May mga batang naglalaro sa alikabok ng kalsada, mga babaeng naglalaba sa may poso, at mga lalaking nagkakape sa lilim ng puno ng mangga. Ngunit pagdating ng dapit hapon, unti-unting nagbabago ang timpla ng hangin. Ang tila simpleng baryo ay nagiging isang pugad ng lihim at pangamba. Isang hapon, may dumating na bagong mukha sa hangganan ng tubuhan. Bitbit niya ang isang gulok na balot ng lumang tela at isang bayong na tila puno ng gamit panggapas. Ang kanyang suot ay kupas na kamiseta at maong na may mga tagpi. Ang kanyang muka ay tinamaan ng araw, tila isang karaniwang magsasakang naghahanap ng hanap buhay. Ang kanyang pangalan, ayon sa kanyang pagpapakilala, ay Salvador. Ngunit sa ilalim ng kanyang payak na anyo ay nakatago ang isang lihim na mas mabigat pa sa kanyang gulok. Si Salvador ay isang antingero. Hindi siya tulad ng mga palaboy na nagbebenta ng agimat sa peryahan. Ang kanyang anting-anting ay minana pa niya sa kanyang ama, na minana rin sa lolo. Isa iyong bilog na agimat na may ukit na krus at mga sinaunang simbolo. Nakatali sa kanyang dibdib sa pamamagitan ng manipis, ngunit matibay na sinulid. Sa araw ay tahimik lamang itong nakahimlay sa ilalim ng kanyang damit. Ngunit sa gabi, kapag may masamang nilalang na malapit, umiinit ito na tila may sariling pulso. 3 linggo bago siya dumating sa baryo, may isang matandang ermintanyo ang dumalaw sa kanyang kubo sa kabundukan. Ang matanday payat, halos butot balat, ngunit ang mga matay matalim na parang nakakakita sa hindi nakikita ng karaniwang tao. Sa tubuhan ng San Isidro, wika ng matanda, may baryong hindi tao ang namumuno. Ang mga bata roon ay unti-unting nawawala. Ang mga magulang ay hindi na umiiyak, sanay na sila. O baka'y hindi na sila tao? Hindi nagtanong si Salvador, sanay na siya sa ganitong balita. Sa loob ng maraming taon, tinahak niya ang mga baryong pinamumugara ng aswang. Mga nilalang na nagtatago sa anyo ng tao sa umaga at nagiging halimaw sa gabi. Ngunit ang baryong ito, ayon sa ermintanyo, ay naiiba. May pinuno sila, dagdag ng matanda. Isang matandang babae na hindi tumatanda. Siya ang ugat ng lahat. Hanggat siya'y buhay, mananatiling sumpa ang lupaing iyon. Tinanggap ni Salvador ang tungkulin ng walang pag-aatubili. Ngayon narito siya sa gilid ng tubuhan, pinagmamasdan ng baryo habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Ang kalangitan ay kulay kahel at pula na tila ba may nagbabadya. Lumapit sa kanya ang isang lalaking may dalang sigarilyo sa bibig. Matipuno ito, may makapal na kilay at mga matang tila sinusukat ang bawat galaw niya. "Bagong salta?" tanong ng lalaki. "Opo," sagot ni Salvador. "Naghahanap po ng trabaho, marunong maggapas ng tubo." Tinapunan siya ng mahabang tingin ng lalaki bago ngumiti ng bahagya. "Kailangan namin ng tao. Maraming aaniin bago ang susunod na linggo. Sumunod ka sa akin." Habang naglalakad sila papasok ng baryo, napansin ni Salvador ang kakaibang katahimikan. May mga taong nakatingin sa kanya mula sa bintana. Ang iba'y nakangiti, ngunit ang ngiti hindi umaabot sa mga mata. May kung anong malamig sa kanilang mga titig. Sa gitna ng baryo,
ay may lumang balon na tila matagal nang hindi ginagamit. Sa tabi nito ay may malaking bahay na kahoy, mas maayos kaysa sa iba. Doon siya dinala ng lalaki. "Dito ka muna titira," sabi nito. "Ako si Kapitan Romano." Tinango ni Salvador ang ulo. Sa sandaling iyon, bahagyang uminit ang agimat sa kanyang dibdib. Isang saglit lamang, ngunit sapat upang mapatibok ng mabilis ang kanyang puso. Sa loob ng bahay, sinalubong siya ng isang matandang babae na nakaitim na saya. Ang buhok nito'y kulay pilak ngunit makapal pa rin. Ang mga mata'y tila malalim na balon na walang ilalim. "Bagong manggagapas?" tanong nito sa malamig na tinig. "Opo," sagot ni Salvador. Pilit na pinapanatiling payapa ang kanyang boses. Lumapit ang matanda at tumigil sa harap niya. Sa pagitan nila ay tila may hangin na hindi gumagalaw. Biglang uminit ng mas malakas ang agimat sa kanyang dibdib na tila ba nais kumawala. Ngumiti ang matanda. "Magpahinga ka muna," sabi nito. "Mahaba ang gabi rito." Habang siya'y inililibot sa maliit na silid na tutuluyan niya, ramdam ni Salvador ang mabigat na presensya sa paligid. Ang mga dingding ay tila may mga matang nakamasid. Ang hangin ay may bahid ng amoy na hindi niya mawari. Parang pinaghalong lupa at lumang dugo. Nang sumapit ang gabi, hindi siya agad natulog. Sa halip, tahimik siyang lumabas at naglakad patungo sa tubuhan. Ang buwan ay halos bilog, nagbibigay ng maputlang liwanag sa paligid. Doon, sa gitna ng mga tanim, narinig niya ang isang mahinang iyak. Iyak ng bata. Mahina, halos tangay ng hangin, ngunit malinaw sa kanyang pandinig. Sinundan niya ang tunog, maingat ang bawat hakbang. Ang mga dahon ng tubo ay kumikiskis sa kanyang balat. Habang papalapit siya sa pinagmumulan ng iyak, lalo namang umiinit ang kanyang agimat. Hanggang sa marating niya ang isang bahagi ng tubuhan na tila mas madilim kaysa sa iba. May hukay sa lupa. Hindi ito pangkaraniwang hukay. Malalim ito at may bakas ng sariwang paghuhukay. Sa gilid nito ay may nakakalat na maliliit na buto. At sa ilalim ng hukay, may aninong gumagalaw. Biglang tumigil ang iyak. Sa isang iglap, may dalawang matang kumislap sa dilim, mapula at gutom. Dahan-dahang sumibol mula sa hukay ang isang nilalang na hindi maituturing na tao. Mahaba ang mga kuko, maputla ang balat, at ang bibig ay may bahid ng sariwang dugo. Ngumisi ito. Bagong amoy, bulong ng nilalang. Sa sandaling iyon, kumislap ang agimat sa dibdib ni Salvador at isang malamig ngunit matatag na lakas ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi siya umatras. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa kanyang gulok at bumulong ng isang sinaunang orasyon na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Ang unang gabi sa baryo ay hindi na magiging tahimik. At alam ni Salvador, ito pa lamang ang simula. Sa sandaling bumuka ang bibig ng nilalang at kumawala ang mabahong hininga nito sa hangin, lalong nagliyab ang agimat sa dibdib ni Salvador. Hindi ito apoy na nakikita ng mata, kundi init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang paalala na hindi siya nag-iisa sa laban. Sumugod ang nilalang mula sa hukay. Mabilis ito, mas mabilis kaysa sa karaniwang tao. Ang mga kuko'y tila bakal na kayang pumunit ng laman sa isang hagod lamang. Ngunit bago pa man tumama ang unang saksak ng kuko, naisalag ni Salvador ang kanyang gulok. Nagliyab ang bakal nang magbanggaan sila, hindi sa apoy, kundi sa tunog na parang kumalansing na kampana sa ilalim ng lupa. Napaatras ang nilalang. Sumingasing ito,
naglabas ng mahabang dila na tila ahas. "Hindi ka taga rito," bulong nito sa paos na tinig. "May dalang dasal ang dugo mo." Hindi sumagot si Salvador. Sa halip, itinuloy niya ang orasyon sa kanyang isip. Bawat salita ay malinaw at buo. Ang kanyang ama ang nagturo sa kanya na huwag bigkasin ng malakas ang mga banal na salita kapag kaharap ang aswang. Sapat nang marinig iyon ng agimat. Muling sumugod ang nilalang, ngunit sa pagkakataong ito, sinalubong ito ni Salvador ng isang mabilis na hiwa sa braso. Tumilamsik ang maitim na dugo sa lupa at sa pagdampi nito sa damo, tila nasunog ang mga dahon. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng nilalang sa buong tubuhan. Hindi iyon sigaw ng takot, kundi tawag. Sa loob ng ilang segundo, narinig ni Salvador ang kaluskos sa iba't ibang direksyon. May gumagalaw sa paligid. Marami. Hindi siya maaaring magtagal. Mabilis niyang inilabas mula sa bayong ang maliit na sisidlan ng asin na may halong dinurog na bawang at pinulbos na dahon ng sambong. Ibinudbud niya iyon sa gilid ng hukay habang patuloy ang pagusal ng orasyon. Nagliyab ang lupa. Isang manipis na usok ang umangat mula sa hukay at ang nilalang na kanyang nasugatan ay gumulong sa loob, tila sinusunog ng hindi nakikitang apoy. Mula sa dilim, may narinig siyang mga bulong. Mga tinig na hindi buo ang salita, ngunit puno ng galit. "Hindi ka makakaalis," sabay-sabay na wika ng mga ito. Umatras si Salvador, ngunit hindi siya tumalikod. Alam niyang ang pagtalikod sa ganitong uri ng kalaban ay pag-aanyaya ng kamatayan. Dahan-dahan siyang umatras hanggang marating ang mas maliwanag na bahagi ng tubuhan. Nang tuluyan siyang makalayo, biglang tumahimik ang paligid. Wala nang iyak. Wala nang kaluskos. Tanging ang malamig na ihip ng hangin ang natira at ang tila bulong ng mga dahon na parang may lihim na tinatago. Hindi na siya bumalik sa hukay. Sa halip, tahimik siyang naglakad pabalik sa baryo. Ang isip ay puno ng isang malinaw na katotohanan. Ang hukay na iyon ay hindi lamang taguan, isa iyong lagusan. At kung may isang aswang na nagbabantay roon, tiyak na may mas makapangyarihang nilalang na naguutos. Pagdating niya sa bahay na tinutuluyan, bukas ang pinto. Nakatayo roon si Kapitan Romano, tila kanina pa naghihintay. "Saan ka nang galing?" tanong nito, banayad ang tinig ngunit matalim ang mga mata. "Hindi ako makatulog," sagot ni Salvador. "Naglakad-lakad lang sa tubuhan." Tinitigan siya ng kapitan ng matagal. Sa likod nito, sa loob ng bahay, nakita ni Salvador ang anino ng matandang babaeng nakaitim. Hindi ito gumagalaw, ngunit ramdam niya ang presensya nito, parang malamig na kamay sa batok. "Delikado sa gabi," wika ng kapitan. "Maraming nawawala rito." "Napansin ko nga po," sagot ni Salvador. Sa isang saglit, tila may nagbago sa hangin. Parang may hindi nakikitang pisi na humihigpit sa pagitan nila. Pagkatapos ay ngumiti si Kapitan Romano. "Magpahinga ka na, bukas maaga ang trabaho." Pumasok si Salvador sa kanyang silid at isinara ang pinto. Naupo siya sa gilid ng kama at inilabas ang kanyang agimat. Sa liwanag ng gasera, nakita niyang bahagyang nagkulay pula ang mga ukit nito, senyales na malapit ang matinding panganib. Hindi lamang iisang aswang ang kanyang kaharap, isang angkan ang namumuno sa baryong ito. At ang hukay sa tubuhan ay maaaring isa lamang sa maraming lagusan. Maya-maya ay may narinig siyang mahinang kaluskos sa labas ng kanyang bintana. Hindi ito hangin. Mabigat ang tunog, parang may paa na dahan-dahang lumalakad sa lupa.
Lumapit siya sa bintana at bahagyang sumilip. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang ilang aninong nakatayo sa gitna ng bakuran. Hindi gumagalaw, nakatingin lamang sa kanyang silid. 1, 2, 5, 10. Lahat ay tila tao sa anyo. Ngunit sa isang iglap, sabay-sabay silang ngumiti at sa ilalim ng kanilang mga labi, kumislap ang mahahabang pangil. Hindi pa siya natutuklasan ng lubos. Ngunit alam na nila na may kakaiba sa kanya. At sa gitna ng bakuran, dahan-dahang lumapit ang matandang babaeng nakaitim. Tumingala ito sa kanyang bintana at kahit malayo, ramdam ni Salvador ang titig nito na tila tumatagos sa kanyang dibdib. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinawakan ang agimat. Hindi siya maaaring magkamali. Hindi siya maaaring magpadalos-dalos. Dahil sa baryong ito, hindi lamang mga aswang ang kalaban. May mas malalim pang lihim na nakabaon sa lupa. At ang hukay na kanyang nakita ay maaaring pasimula pa lamang ng mas madilim na bangungot. Maagang nagising si Salvador kinabukasan kahit halos hindi siya nakatulog. Sa labas ng kanyang silid ay naririnig na niya ang karaniwang tunog ng baryo, mga yabag, ubo ng matatanda, kalansing ng mga kawali. Kung hindi niya nasaksihan ang hukay at ang mga matang kumislap sa dilim, iisipin niyang isa lamang itong payapang pamayanan. Ngunit alam niyang ang katahimikan dito ay balat lamang. Lumabas siya ng silid na tila walang nangyari. Sa may hapag ay nakaupo na si Kapitan Romano, tahimik na umiinom ng kape. Sa dulo ng mesa, nakaupo ang matandang babaeng nakaitim. Tahimik lamang ito, ngunit ang presensya ay mas mabigat pa sa usok ng kalan. Maaga kang gumising, wika ng matanda nang hindi tumitingin sa kanya. Sanay po, sagot ni Salvador. Mas maigi ang maagang simula. Dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang paningin. Ang mga mata nito'y tila kulay abo, ngunit sa loob ay may kumikislap na malamlam na pula. Mas maigi rin ang maagang pagtatapos, sabi nito, sabay lagok ng tsaa. Sandaling tumahimik ang paligid. Ramdam ni Salvador ang init ng kanyang agimat, banayad ngunit tuloy-tuloy. Hindi ito nagliliyab tulad ng nakaraang gabi, ngunit sapat upang paalalahanan siyang ang kaharap niya ay hindi karaniwang tao. Pagkatapos ng agahan, isinama siya ni Kapitan Romano sa tubuhan. May ilan pang manggagapas na naroon, mga lalaking tahimik, bihirang ngumiti, at tila sabay-sabay kung gumalaw. Kapansin-pansin na wala ni isa sa kanila ang nagkukwento o nagtatawanan, tulad ng karaniwang magsasaka. Tahimik ang pag-ani. Habang pinuputol ni Salvador ang mga tubo, palihim niyang pinagmasdan ang paligid. Sa malayo, napansin niya ang isang bahagi ng tubuhan na tila hindi ginagalaw. Mas makapal ang mga tanim doon at mas madilim kahit tirik ang araw. Bakit hindi inaani roon? Tanong niya kay isang katabing manggagapas. Hindi siya sinagot. Sa halip, dahan-dahang tumingin ang lalaki sa direksyong tinuturo niya. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanyang ginagawa, tila walang narinig. Maya-maya, naramdaman ni Salvador ang isang presensya sa likuran niya. Ang matandang nakaitim. May mga lugar dito na hindi dapat pinakikialaman. Malamig nitong sabi. Hindi lahat ng lupa ay para sa ani. Pasensya na po, mahinahong sagot ni Salvador. Bago lang po kasi ako. Ngumiti ang matanda. Hindi iyon ngiting may kabaitan. Makikilala ka rin ng lupa, wika nito. At makikilala mo rin ang lupa
Umalis ito nang hindi na nagsalita pa. Habang tumatagal ang araw, lalo lamang tumitindi ang hinala ni Salvador. Ang baryong ito ay hindi basta pugad ng aswang. Isa itong teritoryo. Organisado. Disiplinado. May sistema. At ang matandang babae ang sentro. Pagsapit ng tanghali, nagpahinga ang mga manggagapas sa ilalim ng isang punong acacia. Sa di kalayuan, napansin ni Salvador ang isang batang lalaki na nakatayo sa gilid ng tubuhan. Maputla ito at payat, tila may gustong sabihin. Lumapit siya rito. "Anong pangalan mo?" tanong niya. "Tomas," mahina nitong sagot. "Hindi ka ba pumapasok sa eskwela?" Umiling ang bata. "Wala nang eskwela rito," bulong nito. Simula nang mawala ang guro, napalunok si Salvador. Nawala? Tumango ang bata. Marami na pong nawala, pero bawal pag-usapan. Bago pa siya makapagtanong pa, biglang sumigaw si Kapitan Romano mula sa malayo. "Tomas, umuwi ka na!" Nagulat ang bata at mabilis na tumakbo palayo, tila takot na takot. Naiwan si Salvador sa ilalim ng puno, ang isip ay lalong nababalot ng alinlangan. Pagsapit ng dapit hapon, muling nagbago ang hangin. Ang araw ay lumubog na tila nagdadalawang isip at ang mga anino ay humaba sa lupa. Habang pauwi sila, napansin ni Salvador na ang mga mata ng mga tao sa baryo ay tila mas maliwanag sa dilim. Hindi iyon ilusyon ng buwan. May kakaibang kislap sa kanilang paningin. Pagdating sa bahay, muli niyang nakita ang matandang nakaitim na nakaupo sa may balon. Nakatitig ito sa tubig na tila may kausap sa kailaliman. "May nakita ka ba kagabi?" tanong nito nang hindi lumilingon. Saglit na natahimik si Salvador. "Wala po," sagot niya. Ngumiti ang matanda at dahan-dahang tumingin sa kanya. Magandang sagot. Tumayo ito at lumapit sa kanya, halos magdikit ang kanilang mga mukha. "Pero tandaan mo," bulong nito, "ang lupa rito ay may mata at ang hukay sa tubuhan ay hindi nagugutom ng mag-isa." Sa sandaling iyon, kumirot ang agimat sa kanyang dibdib. Hindi lamang init, kundi parang may humihila rito mula sa labas. Napansin iyon ng matanda. Sandaling nanlaki ang mga mata nito at sa unang pagkakataon, may bahagyang pag-iingat sa kanyang titig. "May dala kang hindi sa amin," malamig nitong sabi. Bago pa ito makapagsalita pa, biglang umihip ang malakas na hangin. Umikot ang alikabok sa paligid nila at mula sa tubuhan ay narinig ang mahinang iyak, hindi isa, kundi marami. Mga batang tinig. At sa pagitan ng hangin at iyak, malinaw na bumubulong ang isang salita. "Palayain." Napatingin ang matanda sa direksyon ng tubuhan at sa mukha nito'y dumaan ang anino ng galit. Samantala, nanatiling tuwid si Salvador. Sa wakas, nakumpirma niya ang kanyang hinala. Hindi lamang simpleng pangangain ang ginagawa ng mga aswang dito. May kinukulong, may itinatago, at ang hukay sa gitna ng tubuhan ay maaaring hindi lamang lagusan, kundi kulungan ng mga kaluluwang hindi matahimik. Habang unti-unting bumabalot ang dilim sa baryo, alam ni Salvador na papalapit na siya sa puso ng kadiliman. At ang matandang nakaitim ay hindi na lamang naghihinala. Alam na nito na siya ay hindi karaniwang manggagapas. Hindi na muling lumabas si Salvador ng gabing iyon. Ngunit hindi siya natulog. Nakaupo siya sa sahig ng kanyang silid, nakapikit. Hawak ang agimat sa kanyang dibdib. Pinakikinggan niya ang bawat tunog sa labas. Mga yabag na hindi pangkaraniwan, mga bulong na hindi maunawaan,
at ang mahinang pagaspas na tila may malalaking pakpak na dumaraan sa bubong. Bandang hating gabi, muling narinig ang iyak. Mas malinaw ngayon. Hindi ito nagmumula sa gitna ng tubuhan, kundi sa mas malalim na bahagi, doon sa lugar na hindi ginagalaw ng mga manggagapas. Tumayo siya. Tahimik niyang binuksan ang bintana at dumulas palabas. Sanay ang kanyang katawan sa paggalaw sa dilim. Matagal na niyang nakasama ang gabi bilang kakampi at kaaway. Ang buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap, nagbibigay ng sapat na liwanag upang makita ang landas, ngunit sapat ding anino upang pagtaguan. Habang papalapit siya sa ipinagbabawal na bahagi ng tubuhan, napansin niyang mas malamig ang hangin doon. Hindi natural ang lamig, parang may malamig na hininga mula sa ilalim ng lupa. Umiinit ang agimat. Hindi pa man siya nakakarating sa gitna, ramdam na niya ang presensya ng maraming nilalang. Hindi sila gumagalaw, ngunit naroon sila. Naghihintay. Pagdating niya sa pinakagitna, tumambad sa kanya ang isang malaking bahagi ng lupa na tila bahagyang lumubog. Hindi ito halatang hukay kung titingnan sa malayo, ngunit kapag nilapitan ay makikita ang pabilog na anyo nito. Parang bunganga ng isang napakalaking nilalang. Lumuhod si Salvador at idinikit ang kanyang palad sa lupa. Mainit. Hindi init ng araw, kundi init na may kasamang pintig. Parang puso. Dahan-dahan niyang inalis ang ilang tuyong dahon at nakita ang manipis na kahoy na nakatakip sa ilalim. Parang pansamantalang tabing lamang. Bago pa man niya ito tuluyang maangat, may narinig siyang mahinang tinig mula sa ilalim. May tao ba? Boses ng bata. Napahigpit ang hawak niya sa kahoy. Nasaan ka? Mahinang tanong niya. Sa ilalim, madilim, malamig. Hindi na siya nagdalawang isip. Dahan-dahan niyang inangat ang kahoy. Sumingaw ang mabahong amoy. Amoy lupa, dugo at pagkabulok. Sa ilalim ay may makitid na lagusan pababa. Hindi ito basta hukay. Isa itong daanan, tila sinadya at paulit-ulit na ginagamit. Sa gilid ay may bakas ng kuko, mahahabang gasgas na hindi gawa ng tao. Kinuha niya ang maliit na lamparang dala at dahan-dahang bumaba. Sa bawat hakbang pababa, lalong umiinit ang kanyang agimat. Hanggang sa marating niya ang isang maliit na silid sa ilalim ng lupa. At doon niya sila nakita. 3 bata, 2 lalaki at 1 babae, nakagapos sa sulok. Maputla, nanginginig, ngunit buhay pa. Nang makita siya, nanlaki ang kanilang mga mata. "Huwag ka po!" Iyak ng isa. "Babalik sila." Lumuhod si Salvador at mabilis na tinanggal ang mga tali. "Tahimik lang," bulong niya. "Ilalabas ko kayo." Ngunit bago pa niya tuluyang makalas ang huling tali, biglang namatay ang ilaw ng lampara. Nilamon sila ng dilim. At mula sa lagusan sa itaas, may narinig siyang mahinang tawanan. Isang tawanan na kilala na niya. "Akala mo ba'y hindi namin alam?" Malamig na tinig ng matandang nakaitim ang umalingaw-ngaw sa ilalim ng lupa. Mula sa mga dingding, dahan-dahang gumalaw ang mga anino. Hindi iyon simpleng anino ng apoy o buwan. May hugis ang mga ito, mahahaba, payat, may matutulis na kuko. "Matagal ka na naming naaamoy," dagdag ng matanda. "Simula pa lang nang tapakan mo ang lupa namin." Umiinit ang agimat, halos parang susunog sa kanyang balat. "Bitawan mo ang mga bata," utos ng tinig.
at baka sakaling hindi ka namin kainin ng buhay. Dahan-dahang tumayo si Salvador. Inilagay ang mga bata sa likuran niya. Sa dilim, hinawakan niya ang agimat at buong lakas na binigkas ang orasyon. Hindi na sa isip lamang, kundi sa malinaw at matatag na tinig. Sa unang salita pa lamang, tila may pumutok na hangin sa paligid. Ang mga anino'y umurong, sumingasing na parang nasunog. "Hindi ka uubra rito," sigaw ng matanda mula sa itaas. Ngunit patuloy ang orasyon. Unti-unting nagliwanag ang agimat, nagbibigay ng ginintuang sinag sa loob ng silid. Sa liwanag na iyon, nakita ni Salvador ang tunay na anyo ng mga anino, mga aswang na nakadikit sa mga dingding, kalahating tao, kalahating halimaw. Sumugod ang isa. Ngunit bago pa man ito makalapit, itinaas ni Salvador ang agimat at idiniin ang krus na nakaukit dito sa noo ng nilalang. Isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw. Nagliyab ang balat nito at unti-unting naglaho sa abo. Nagkagulo ang iba pang anino. "Ilabas mo sila!" Sigaw ng isang bata sa likuran niya. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ng tatlo at itinulak sila patungo sa lagusan. "Tumakbo kayo palabas! Huwag lilingon!" Habang umaakyat ang mga bata, ramdam niya ang paglapit ng mas mabigat na presensya. Bumaba sa lagusan ng matandang nakaitim. Ngunit hindi na ito mukhang tao. Ang likod nito'y bahagyang nakabaluktot. Ang mga daliri mahahaba at itim, at ang mga matay tuluyang naging mapula. "Pinili mong mamatay," malamig nitong sabi. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa baryo, ngumiti si Salvador. "Pinili kong lumaban." Sa itaas, narinig niya ang yabag ng mga bata na tumatakbo sa tubuhan. Sa ibaba, ang lupa ay tila nanginginig. At sa pagitan ng liwanag ng agimat at ng naglalagablab na galit ng pinuno ng mga aswang, nagsimula ang unang tunay na sagupaan. Nang tuluyang lumitaw sa liwanag ng agimat ang tunay na anyo ng matandang nakaitim, tila huminto ang pag-ikot ng hangin sa loob ng lagusan. Ang balat nito'y hindi na balat ng tao, kulay abo at may bitak-bitak na parang tuyong lupa. Ang mga matay nagliliyab sa pulang liwanag at sa pagitan ng mga labi nito ay sumilip ang mahahabang pangil na tila kayang dumurog ng buto. "Hindi mo nauunawaan ang iyong ginagalaw," wika nito, ngunit ang tinig ay hindi na isang boses lamang. Parang maraming nilalang ang nagsasalita sa iisang lalamunan. Sumagot si Salvador sa pamamagitan ng pag-usal ng mas malalim na bahagi ng orasyon, yaong hindi niya kailanman ginamit ng hindi lubhang kinakailangan. Umingit ang lupa. Ang mga dingding ng lagusan ay tila huminga at mula sa mga siwang ay lumabas ang maiitim na kamay, mga aswang na matagal nang nakakubli sa ilalim. Isa-isa silang gumapang palabas, nakapalibot kay Salvador. Sa itaas, narinig niya ang mahinang sigaw ng mga bata habang sila'y tumatakbo. May mga yabag na humahabol. Hindi siya maaaring magtagal. Sumugod ang matanda. Napakabilis ng galaw nito, tila anino lamang na kumawala sa kadiliman. Tinamaan nito ang balikat ni Salvador at ang lakas ng hampas ay halos magpatumba sa kanya. Ngunit bago pa man ito muling makaporma, idiniin niya ang agimat sa dibdib ng nilalang. Sumiklab ang liwanag. Napaatras ang matanda. Sumingasing habang ang balat nito'y tila tinutupok ng hindi nakikitang apoy. "Hindi ka sapat," sigaw nito. "Isa ka lamang." "Isa lang ang kailangan," sagot ni Salvador sabay ikot ng gulok. Tumama ang talim sa leeg ng isang aswang na sumugod mula sa gilid. Bumagsak ito sa lupa, nangingisay bago tuluyang naging abo.
Nag-iba ang anyo ng matanda. Lumaki ang katawan nito, ang mga braso'y humaba at ang mga kuko'y naging tila mga matutulis na sibat. Sa isang iglap, hinampas nito ang lupa. Gumuho ang bahagi ng lagusan. Napaatras si Salvador, ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip, inilabas niya ang maliit na supot ng asin at ibinuhos ito sa lupa habang malakas na binibigkas ang huling bahagi ng orasyon. Ang asin ay tila nabuhay. Mula rito'y umakyat ang manipis na liwanag, bumuo ng bilog sa kanyang paligid. Nang sumugod ang mga aswang, tila sila'y bumangga sa isang pader na hindi nakikita. Nagngalit ang matanda. "Hanggat buhay ako, hindi mo maaalis ang sumpa." Sigaw nito. Ngunit sa likod ng galit, may bahid ng pag-aalinlangan. Dahil sa unang pagkakataon sa maraming taon, may sugat ito na hindi agad naghihilom. Sa ibabaw, may narinig na sigawan. Hindi iyon sigaw ng mga aswang, kundi ng mga tao. Lumakas ang yabag sa lupa at may mga tinig na nag-uusal ng panalangin. Saglit na natigilan ang matanda. Sinamantala ni Salvador ang sandaling iyon. Tumalon siya palabas ng bilog ng asin at buong lakas na inundayan ng matanda, idiniin ang agimat sa gitna ng dibdib nito. Isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong tubuhan. Ang lupa'y tila bumuka. Mula sa dibdib ng matanda ay may umakyat na maitim na usok. Hindi isang kaluluwa, kundi tila kumpol ng mga anino na matagal nang nakagapos sa katawan nito. Hindi pa tapos. Bulong nito habang ang anyo'y unti-unting nagiging abo. Sa isang malakas na pagsabog ng hangin, naglaho ang kalahati ng katawan ng nilalang. Ngunit hindi tuluyang nawala. Sa halip, ang natitirang anino ay gumapang patungo sa ilalim ng lupa, pabalik sa kailaliman ng tubuhan. Tumahimik ang paligid. Isa-isang naglaho ang mga aswang na nakapaligid sa kanya, tila nawalan ng lakas. Lumuhod si Salvador, hinihingal, habang ang agimat sa kanyang dibdib ay dahan-dahang lumamig. Sa ibabaw ng lagusan, naroon ang 3 batang kanyang pinalaya, kasama ang ilang matatandang tila ngayon lamang nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Ang kanilang mga matay hindi na kasing lamlam tulad ng dati. May takot pa rin, ngunit may kasamang pag-asa. "Patay na ba siya?" tanong ng isang lalaki. Nanginginig ang tinig. Umiling si Salvador. "Hindi pa," sagot niya. "Nasugatan lang." Tumingin siya sa malalim na bahagi ng tubuhan, sa lugar kung saan gumapang ang natitirang anino ng matanda. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ang hukay ay hindi lamang kulungan. Ito ang ugat. At ang tunay na lakas ng pinuno ng mga aswang ay maaaring hindi lamang nakatali sa katawan nito, kundi sa mismong lupa ng baryo. Habang unti-unting sumisikat ang unang liwanag ng madaling araw, nakita ni Salvador ang pagbabago sa paligid. Ang ilang bahay ay tila mas luma kaysa sa dati. Ang balon ay may bitak. Ang mga taong naroon ay nagkakatinginan, tila ngayon lamang naunawaan ang katotohanan. Ngunit sa ilalim ng lupa, may gumagalaw pa rin. Ang unang laban ay tapos na. Ngunit ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Pagsikat ng araw, tila ibang baryo ang bumungad kay Salvador. May mga taong umiiyak. May mga magulang na yakap ang kanilang mga anak na akala'y hindi na muling makikita. May mga lalaking tila nagising mula sa mahabang bangungot, hawak ang ulo na para bang masakit ang mga alaala. Ngunit hindi lahat ay nagising. Sa ilang sulok ng baryo, may mga matang nananatiling malamig. May mga anyong tila tao pa rin, ngunit ang anino sa likuran ay gumagalaw nang hiwalay sa kanilang katawan. Hindi pa tapos.
Lumapit sa kanya si Tomas, ang batang nakausap niya sa ilalim ng puno ng acacia. Maputla pa rin ito, ngunit mas malinaw na ang titig. Siya po ang kumukuha sa amin. Bulong nito. Kapag gabi, may bumubulong sa ilalim ng lupa. Sinasabi niyang kailangan namin siyang tulungan. Anong tulong? Tanong ni Salvador. Dugo. Nanahimik si Salvador. Sa di kalayuan, nakita niyang ang bahagi ng tubuhan kung saan naroon ang lagusan ay tila mas madilim kaysa sa ibang lugar. Kahit sumisikat ang araw, may manipis na hamog na hindi natitinag. Lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki na tila bagong gising din mula sa sumpa. Hindi siya basta aswang, sabi nito. Bago pa kami isinilang, narito na siya. Sinasabi ng matatanda noon na may inilibing sa ilalim ng tubuhan, isang bagay na hindi dapat ginising. Ano yon? Mahinang tanong ni Salvador. Umiling ang matanda. Hindi nila sinabi, basta't nang magsimulang mawala ang mga hayop at pagkatapos ang mga bata. Alam naming may mali, ngunit tuwing may susubok umalis sa baryo, may nangyayari. Anong nangyayari? Tinatagpuan na lamang sila sa bukid. Wala nang dugo. Tahimik na nakinig si Salvador. Ang mga piraso ng lihim ay unti-unting nagbubuo sa kanyang isipan. Ang matandang nakaitim ay hindi lamang pinuno. Isa itong sisidlan. At ang tunay na lakas ay maaaring nakabaon sa ilalim ng lupa. Mas malalim pa sa lagusang kanyang pinasok. Kinagabihan, nagtipon ang ilang taong tila tuluyan nang nakawala sa impluwensya ng mga aswang. Hindi sila marami, marahil 20 lamang sa buong baryo. Hindi kami marunong lumaban, sabi ng isa. Ngunit ayaw na naming bumalik sa dati. Tumingin si Salvador sa kanilang mga mukha. May takot, ngunit may tapang na nagsisimulang sumibol. Ang sumpa ay may ugat, sabi niya. At ang ugat ay nasa ilalim ng tubuhan. Hanggat hindi natin pinuputol iyon, babalik at babalik siya. Paano natin mapuputol? Tanong ng isang babae. Inilabas niya ang kanyang agimat. Sa liwanag ng apoy, kumislap ang mga ukit. Hindi sapat ang agimat ko lamang. Kailangan nating hukayin ang pinagmumulan. Ngunit kapag ginawa natin iyon, lalabas ang lahat ng natitira sa kanila. Tahimik ang grupo. Sa malayo, may narinig na mahinang kaluskos. Hindi ito hangin. Mula sa bahagi ng tubuhan na madilim pa rin, may mga aninong gumagalaw sa ilalim ng lupa. Tila may mga nilalang na gumagapang sa kailaliman, nagtitipon, naghihintay. Biglang nagsalita si Tomas. May puso po roon. Napatingin si Salvador sa bata. Narinig ko po kapag dinadala kami sa ilalim. Patuloy nito. May tumitibok. Parang malaking puso. Kapag tumitibok ng malakas, may kinukuha silang bata. Nanlamig ang hangin. Isang pusong nakabaon sa lupa. Isang ugat ng sumpa na nagpapakain sa mga aswang. Kung iyon ang totoo, hindi lamang nila haharapin ang natitirang anino ng matandang pinuno, kundi isang mas matandang nilalang. Isang bagay na matagal nang nakagapos sa ilalim ng baryo. At marahil, mas matagal pa kaysa sa mismong tubuhan. Lumakas ang hangin. Isa-isang namatay ang ilang sulo na hawak ng mga tao. Mula sa kadiliman ng tubuhan, may umalingaw-ngaw na tinig. Mahina ngunit malinaw. Akala ninyo'y tapos na. Sumunod ang isang malakas na pintig mula sa ilalim ng lupa. Tumagundong ang paligid. At sa paanan ng tubuhan, unti-unting bumuka ang lupa. Parang bunganga na muling nagising. Mahigpit na hinawakan ni Salvador ang agimat.
Ngayon niya lamang tunay na naramdaman ng bigat ng laban. Hindi lamang ito tungkol sa pagpatay ng aswang. Ito'y tungkol sa pagwasak sa isang sinaunang bagay na matagal nang nagpapanggap na alamat. At sa ilalim ng kanilang mga paa, ang pusong iyon ay patuloy na tumitibok. Sa muling pagdagundong ng lupa na paatras ang mga tao. Ang ilan ay napasigaw, ang iba'y napaluhod sa takot. Ang bahagi ng tubuhan na matagal nang iniiwasan ay unti-unting lumulubog. At sa gitna nito'y bumuka ang isang malaking siwang na tila sugat sa balat ng lupa. Mula roon ay umaangat ang malamig na singaw. At kasabay nito ang malinaw na tunog. Dumadagundong na pintig. Isang beses, 2 beses, 3. Parang napakalaking puso na nakabaon sa kailaliman. "Umatras kayo!" sigaw ni Salvador. Ngunit bago pa makalayo ang lahat, may mga aninong sumirit palabas sa siwang. Hindi sila tulad ng mga naunang aswang. Mas payat, mas mahahaba ang mga galamay at tila walang ganap na anyo. Para silang mga usok na may hugis ng tao. Sumugod ang isa sa isang lalaki at agad itong hinawakan sa leeg. Hindi ito kinagat. Sa halip, tila may hinihigop mula sa kanyang dibdib. Dugo, ngunit hindi sa sugat, kundi sa loob mismo. "Sa likod ko!" utos ni Salvador. Mabilis niyang inilatag sa lupa ang natitirang asin. Bumuo ng kalahating bilog sa harapan nila. Itinaas niya ang agimat at binigkas ang orasyon ng buong lakas. Nagliyab ang hangin. Napatigil ang mga anino sa gilid ng bilog, tila may harang na hindi nila matawid. Ngunit hindi sila umatras. Sa loob ng siwang may gumalaw. Dahan-dahang umangat ang isang maitim at malapot na bagay, parang ugat na nababalot ng dugo. Kumukumpas ito sa hangin, tumitibok kasabay ng dagundong sa ilalim. "Iyan ang ugat," bulong ni Tomas, nanginginig. Nakita ni Salvador ang koneksyon. Ang matandang nakaitim ay sisidlan lamang. Ang tunay na kapangyarihan ay ang pusong nakabaon sa ilalim ng baryo. Isang sinaunang nilalang o sumpang matagal nang nagpapakain sa dugo ng mga bata upang manatiling buhay. Muling umalingaw-ngaw ang tinig mula sa kailaliman. "Hindi ninyo ako kayang patayin." At sa bawat salita, lumalakas ang pintig. Ang mga anino'y unti-unting dumadami. Napansin ni Salvador na ang ilan sa mga taong kasama nila ay biglang nanigas. Ang kanilang mga matay nagdilim at ang mga anino sa likuran nila'y gumalaw ng hiwalay. Hindi lahat ay tuluyang nakawala. May mga natitirang tagasunod. Biglang sumugod ang isa sa mga ito kay Salvador, may hawak na gulok. Sa isang mabilis na galaw, naiwasan niya ang atake at tinamaan ng siko ang lalaki sa dibdib. Ngunit nang bumagsak ito, nakita niyang ang anino ng lalaki ang tumayo at ang katawan ay nanatiling nakahandusay. "Pinapasukan sila!" sigaw ng isang babae. Ang mga aninong iyon ay hindi lamang mga nilalang. Sila'y pumapasok sa katawan ng tao upang maging sisidlan. Hindi sapat ang pagtaboy. Kailangan nilang putulin ang pinagmumulan. Tumingin si Salvador sa siwang. Sa kailaliman, nakita niya ang mahinang pulang liwanag na kumikislap, ang pusong tumitibok. Kung hindi niya haharapin iyon, patuloy lamang itong magpapadala ng mga anino. "Manatili kayo sa likod ng bilog," sigaw niya. "At kayo?" tanong ng matanda. Hindi na siya sumagot. Sa isang malalim na paghinga, tumalon si Salvador papasok sa siwang.
Bumagsak siya sa basang lupa sa ilalim. Mabaho ang hangin, parang pinaghalong dugo at nabubulok na laman. Sa harap niya, nakasabit sa gitna ng isang malawak na silid ang napakalaking pusong itim, balot ng mga ugat na nakabaon sa dingding. Bawat pintig nito'y nagpapakawala ng manipis na usok na umaakyat sa ibabaw, ang mga anino. Sa paanan ng puso, naroon ang natitirang anyo ng matandang nakaitim. Hindi na buo ang katawan, ngunit ang mukha'y malinaw pa rin. Dito nagtatapos ang tapang mo, bulong nito. Hindi na ito sumugod. Sa halip, itinuro nito ang puso. Sa isang iglap, may mga galamay na kumawala mula rito at pumalibot kay Salvador. Sinubukan niyang hiwain ng isa, ngunit sa bawat putol, dalawa ang tumutubo. Hindi sapat ang lakas. Hindi sapat ang talim. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang mga daliri habang unti-unting hinihigop ng mga galamay ang kanyang lakas. Ngunit bago siya tuluyang matabunan, hinawakan niya ang agimat at inilapit ito sa kanyang labi. May isang bahagi ng orasyon na hindi niya kailanman ginamit, isang panawagan na nangangailangan ng kapalit. Isang sakripisyo. Sa ibabaw, naramdaman ng mga tao ang mas malakas na dagundong. Sa ilalim, itinaas ni Salvador ang agimat at idiniin ito sa sarili niyang dibdib. Kung dugo ang nais mo, bulong niya, sa akin ka kukuha. At sa sandaling iyon, ang pusong nakabaon ay tumibok ng napakalakas, parang nasorpresa. Ang mga galamay ay sandaling tumigil. Sa gitna ng kadiliman, nagsimulang magliwanag ang agimat. Hindi lamang ginto, kundi puting-puti, parang liwanag ng unang araw ng paglikha. At ang laban sa kailaliman ay pumasok sa mas mapanganib na yugto. Sa sandaling idiniin ni Salvador ang agimat sa kanyang dibdib, tila huminto ang mundo sa ilalim ng lupa. Ang pusong nakasabit sa gitna ng silid ay tumibok ng napakalakas. Hindi sa galit, kundi sa pagkagulat. Ang mga galamay na nakapulupot sa kanyang katawan ay sandaling nanigas, para bang hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Isang mainit na hapdi ang kumalat mula sa agimat patungo sa kanyang laman. Hindi iyon sugat na gawa ng kuko o talim. Para itong apoy na nagmumula sa loob. Baliw ka. Bulong ng natitirang anyo ng matandang nakaitim. Ang dugo mo'y may basbas. Hindi sumagot si Salvador. Pinakawalan niya ang huling bahagi ng orasyon, ang panawagan sa liwanag na hindi umaasa sa lakas ng nag-uusal, kundi sa katapatan ng layunin. Biglang kumislap ang agimat. Hindi lamang ito nagliwanag, parang may bumukas na bitak sa dilim, at mula roon ay sumabog ang puting sinag na tumama diretso sa pusong nakabaon. Umalingaw-ngaw ang isang sigaw. Hindi iyon sigaw ng tao o aswang, kundi sigaw ng isang sinaunang bagay na ngayon lamang nakaramdam ng sakit matapos ang mahabang panahon. Nagliyab ang mga ugat na nakakabit sa puso. Isa-isa silang natutuyo, nagbibitak at nagiging abo. Ang mga galamay na nakapulupot kay Salvador ay umurong, tila napaso. Ngunit kasabay ng liwanag ay ang matinding sakit. Ramdam niyang may hinihigop mula sa kanya. Hindi dugo lamang, kundi lakas, alaala at mismong hininga. Sa ibabaw, narinig ng mga tao ang napakalakas na dagundong. Ang lupa sa paligid ng siwang ay nagsimulang magbitak. Ang mga aninong nakapaligid sa bilog ng asin ay nagsimulang mangisay, tila nawawalan ng ugnayan sa kanilang pinagmumulan. May nangyayari sa ilalim, sigaw ng isang lalaki.
Sa kailaliman, nanlabo ang paningin ni Salvador. Sa pagitan ng liwanag at dilim, nakita niya ang mga anyong nakatali sa puso. Mga mukhang bata, mga aninong nagdurusa, mga kaluluwang ginawang pagkain ng sumpa. Sa bawat pintig ng puso, may isang anino ang nakakawala at natutunaw sa liwanag. Hindi ka makakaya. Muling bulong ng matandang nakaitim, ngunit ngayon ay may halong takot. Tumingin si Salvador sa nilalang. Hindi ako nag-iisa, sagot niya kahit pamahina na ang kanyang tinig. At tila sinagot ng liwanag ang kanyang salita. Mas lalong lumakas ang sinag ng agimat. Sa isang malakas na pagsabog ng hangin, nabiyak ang pusong itim. Mula sa gitna nito'y sumirit ang maitim na dugo na hindi tumalsik pababa, kundi umakyat paitaas, naglaho sa hangin. Isang huling sigaw ang umalingaw-ngaw. Pagkatapos, tahimik. Unti-unting gumuho ang mga natitirang ugat. Ang pusong nakasabit ay naging abo at tinangay ng hangin sa loob ng silid. Bumagsak si Salvador sa lupa, hingal na hingal. Ang agimat sa kanyang dibdib ay hindi na nagliliwanag. Muli itong naging tahimik, ngunit may manipis na bitak na ngayon sa gitna ng krus na nakaukit dito. Sa itaas, tumigil ang paggalaw ng lupa. Ang mga anino sa paligid ng bilog ng asin ay tuluyang naglaho, tila usok na tinangay ng umaga. Isa-isang napaluhod ang mga taong kanina'y pinapasukan ng dilim. Ang kanilang mga mata'y luminaw. Wala na, bulong ng isang babae habang umiiyak. Sa loob ng siwang, pilit na tumayo si Salvador. Ang paligid ay hindi na kasing dilim tulad ng dati. Ang mabahong amoy ay unti-unting napalitan ng sariwang hangin. Ngunit sa panan niya, nakita niya ang natitirang anyo ng matandang nakaitim, nakahandusay, kalahati abo, kalahati anyong tao. Huminga pa ito. Akala mo'y iyon na ang wakas, mahina nitong sabi. Lumapit si Salvador, pagod ngunit matatag. Wala nang pusong magpapalakas sa iyo, sagot niya. Ngumiti ang nilalang, hindi na mayabang kundi mapait. Ang lupa'y natuto ng uminom ng dugo. Kahit sirain mo ang ugat, may buto pang nakabaon. Nanlaki ang mga mata ni Salvador. Anong buto? Ngunit bago pa siya makapagtanong pa, tuluyang naging abo ang nilalang at tinangay ng hangin sa ilalim ng lupa. Muling tumahimik ang kailaliman. Sa ibabaw, narinig niya ang tinig ni Tomas. Kuya! Mabilis siyang umakyat mula sa siwang, hawak ang bitak-bitak na agimat. Pagsilip niya sa paligid, nakita niyang ang bahagi ng tubuhan na dating madilim ay tila nagbago. Ang mga tanim ay nakatungo, ang lupa'y may mga bitak, at ang hangin ay hindi na mabigat. Ngunit sa gitna ng lahat, ramdam pa rin niya ang isang mahinang pintig. Hindi mula sa ilalim, kundi mula sa mas malayo, sa dulo ng tubuhan, kung saan hindi pa niya napupuntahan. Tahimik siyang tumingin sa direksyong iyon. Ang pusong nakabaon ay nasira. Ngunit may binanggit ang nilalang, isang buto. At kung may buto, may posibilidad ng muling pagtubo. Ang gabi ay hindi pa tuluyang tapos. At ang tunay na wakas ay maaaring nasa mas malalim pang bahagi ng baryo, kung saan nagsimula ang lahat. 3 araw matapos ang pagbagsak ng pusong nakabaon, tila nagbabalik sa normal ang baryo. May mga batang muling tumatawa sa kalsada. Ang mga matatanda ay nagkukwento sa ilalim ng puno ng mangga. Ang tubuhan ay hindi na kasing dilim
at ang hangin ay hindi na mabigat sa dibdib. Ngunit para kay Salvador, hindi pa tapos ang lahat. Sa bawat gabi kapag tumatahimik ang paligid, naririnig niya ang mahinang pintig. Hindi ito kasing lakas ng dati, halos parang guni-guni lamang. Ngunit naroon, isang pintig na nagmumula sa dulo ng tubuhan, sa lugar na hindi pa niya napupuntahan. Ang agimat sa kanyang dibdib ay hindi na umiinit tulad ng dati. Ngunit ang bitak sa gitna nito ay hindi naglalaho, at sa tuwing naririnig niya ang mahinang pintig, tila bahagyang kumikirot ang basag na krus. Lumapit sa kanya ang matandang lalaking nakausap niya noong una. "May mali pa rin," sabi nito. "Kahit wala na ang mga anino, may mga panaginip pa rin kami." "Anong panaginip?" tanong ni Salvador. "Isang puno, malaki, walang dahon, at sa ilalim nito may nakabaon." Nanlamig ang kanyang batok. "Nasaan ang puno?" tanong niya. Itinuro ng matanda ang pinakadulong bahagi ng tubuhan, malapit sa hangganan ng baryo at kagubatan. Matagal nang hindi nilalapitan iyon. Bago pa dumating ang matandang nakaitim, naroon na ang punong iyon. Kinagabihan, naglakad si Salvador patungo roon. Hindi siya nagsama ng iba. Alam niyang kung may natitiramang bahagi ng sumpa, siya lamang ang kailangang humarap. Habang papalapit siya, napansin niyang mas kakaunti ang tanim sa bahaging iyon. Ang lupa ay tila hindi tinatamnan, at ang hangin ay may bahid ng lumang amoy, hindi dugo, kundi abo. Sa gitna ng malawak na espasyo, nakita niya ang puno. Tama ang paglalarawan. Malaki ito, baluktot ang katawan, at walang dahon. Ang mga sangay parang mga daliring nakaturo sa langit. Sa paanan nito, ang lupa ay tila mas maitim kaysa sa iba. Lumapit siya at inilapat ang kanyang palad sa katawan ng puno. Malamig, ngunit hindi patay. May napakahinang pintig. Hindi mula sa ilalim ng lupa, kundi mula sa loob mismo ng puno. Bigla niyang naalala ang sinabi ng matandang nakaitim. May buto pang nakabaon. Kung ang pusong nakabaon ng ugat ng sumpa, maaaring ang buto ang pinagmulan nito. Ang unang anyo, ang unang pagtubo ng kasamaan. Lumuhod siya at nagsimulang maghukay sa paanan ng puno gamit ang kanyang gulok. Matigas ang lupa, ngunit unti-unti itong bumigay. Hanggang sa tumama ang talim sa isang bagay. Hindi bato. Hindi kahoy. Kundi buto. Isang maitim, makinis na buto na kasing haba ng braso ng tao. Hindi ito tulad ng karaniwang buto. Wala itong bitak o tanda ng pagkabulok. Para itong bagong hiwa, kahit gaano pa katagal nakabaon. At sa sandaling makita niya ito, narinig niyang muli ang pintig. Mas malinaw, mas malakas, mula sa buto mismo. Biglang lumamig ang paligid. Mula sa mga anino ng puno, may mga hugis na nagsimulang mabuo. Hindi ganap na aswang, kundi mga aninong walang muka. Tila mga alaala ng kasamaan, naghihintay ng pagkakataong muling magkaanyo. Hinawakan ni Salvador ang agimat. Tahimik ito. Wala nang liwanag. Wala nang init. Alam niyang ang lakas nito ay halos naubos sa pagsira sa pusong nakabaon. Sa pagkakataong ito, wala siyang aasahang himala. Hindi ka pa rin tapos. Bulong ng hangin. Tumingin siya sa buto. Kung ito ang pinagmulan, hindi sapat na hukayin lamang. Kailangang sirain. Ngunit paano mo sisirain ang isang bagay na hindi nabubulok? Itinaas niya ang gulok at buong lakas na hinampas ang buto.
Umalingaw-ngaw ang tunog, parang bakal na tinamaan ng bato. Walang bitak. Sa halip, mas lumakas ang pintig. At sa bawat pintig, mas lumilinaw ang mga anino sa paligid. Nagsisimula silang magkaroon ng muka. At sa isa sa mga mukhang iyon, nakita niya ang anyo ng matandang nakaitim. Hindi na abo, kundi buo, ngunit gawa sa dilim. "Hindi mo ako pinatay," sabi ng anino. "Pinutol mo lamang ang isang sanga." Lumakas ang hangin. Ang mga sanga ng punong walang dahon ay nagsimulang gumalaw kahit walang bagyo. Naramdaman ni Salvador ang pagod na matagal nang kinikimkim ng kanyang katawan. Ang sugat na hindi nakikita, ang lakas na ibinayad sa orasyon. Ngunit hindi siya umatras. Lumuhod siya sa harap ng buto at idinikit ang bitak-bitak na agimat dito. "Kung wala ng liwanag sa iyo," bulong niya, "gagamitin ko ang natitira sa akin." At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang mahinang init mula sa loob ng basag na krus. Hindi tulad ng dati, mas mahina. Ngunit naroon. Sa paligid, nagsimulang sumigaw ang mga anino. Tila may nararamdamang panganib. Ang buto ay muling tumibok. Mas mabilis, mas desperado. At sa ilalim ng punong walang dahon, nagsimula ang huling pagtutuos sa pagitan ng natitirang liwanag at ng pinakamatandang bahagi ng sumpa. Ang tanong na lamang, may sapat pa bang lakas si Salvador upang tapusin ang sinimulan? Sa ilalim ng punong walang dahon, tila nagtipon ang buong kadiliman ng baryo. Ang mga aninong kanina'y malabo pa ay ngayon ay halos ganap na. May mga matang nagliliyab sa dilim, may mga mukhang punit ang mga labi, at may mga kamay na mahahaba ang daliri, sabik na muling makatikim ng dugo. Sa gitna nila, nakabaon sa lupa ang maitim na buto. At sa ibabaw nito, nakadikit ang bitak-bitak na agimat ni Salvador. "Hindi ka sapat," bulong ng aninong may anyo ng matandang nakaitim. "Ang liwanag mo'y ubos na." Tahimik si Salvador. Ramdam niya ang panghihina ng kanyang katawan. Ang bawat paghingay mabigat at ang sugat na hindi nakikita sa kanyang dibdib ay tila kumikirot sa bawat pintig ng buto. Ngunit sa gitna ng pagod, may malinaw siyang alaala. Ang mga batang pinalaya, ang mga taong nagising mula sa sumpa, ang baryong unti-unting natutong huminga muli. Hindi siya lumalaban para sa sarili. Lumuhod siya ng tuluyan sa harap ng buto. Sa pagkakataong ito, hindi niya hinawakan ang gulok. Hindi niya ginamit lakas ng braso. Sa halip, inilapat niya ang kanyang noo sa basag na agimat at ipinikit ang mga mata. Hindi na orasyon ang kanyang binikas, kundi panalangin. Isang tahimik, payak na panalangin. Hindi para sa tagumpay, kundi para sa kaligtasan ng mga inosente. Sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Hindi nagliwanag ang agimat. Hindi kumidlat ang langit. Ngunit ang hangin sa paligid ay nagbago. Mula sa baryo, may marahang yabag na papalapit. Hindi mga aswang, kundi mga tao. Isa-isa silang dumating. Ang matandang lalaki, ang mga magulang, ang mga batang nailigtas, at si Tomas. Hindi sila sumigaw. Hindi sila umatras. Tahimik silang lumuhod sa paligid ng puno. At sabay-sabay nilang inusal ang mga panalangin alam nila. Iba-iba ang salita. Iba-iba ang tono. Ngunit iisa ang layunin. Ang buto ay muling tumibok. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong pag-aatubili. Ang mga anino sa paligid ay tila nababagabag, umuurong, nagkakagulo.
Hindi. Sigaw ng aninong may mukha ng matandang nakaitim. Sa dugo kami nabubuhay. Ngunit ang lupa ay tila hindi na tumutugon sa kanila. Ang punong walang dahon ay nagsimulang magbitak sa katawan. Hindi dahil sa apoy o talim, kundi dahil sa lakas na hindi nila kayang sakupin. Sa ilalim ng noo ni Salvador, ang basag na agimat ay unti-unting nag-init. Hindi na ito apoy ng pakikipaglaban, kundi init ng pagbabalik. Isang mahinang sinag ang sumilip mula sa bitak. At sa isang malalim na paghinga, itinaas ni Salvador ang kanyang kamay at hinawakan ang maitim na buto. Hindi niya ito hinampas. Hindi niya ito tinaga. Sa halip, idiniin niya ang agimat dito at binigkas ang huling salita ng kanyang panalangin. Sa sandaling iyon, tumigil ang pintig. Isang saglit ng ganap na katahimikan. Pagkatapos, nabiyak ang buto, hindi sa lakas, kundi sa liwanag. Mula sa loob nito'y sumabog ang maitim na usok, ngunit sa halip na umakyat at maganyong muli, tinangay ito ng hangin na tila may dalang kapayapaan. Ang mga anino ay napunit, naghiwa-hiwalay, at tuluyang naglaho. Ang punong walang dahon ay bumagsak sa lupa, hindi nabuhay, hindi nasumpa. Sa panan nito, naiwan ang abo. At sa gitna ng abo, ang agimat ni Salvador, hindi nabasag. Buong buo, tahimik ang paligid. Wala nang pintig, wala nang bulong, wala nang malamig na hininga sa hangin. Unti-unting tumayo ang mga tao. Ang ilan ay umiiyak. Ang iba'y nakatingin lamang sa kalangitan, tila hindi makapaniwala na tapos na. Lumapit si Tomas kay Salvador. Wala na po ba talaga? Mahinang tanong ng bata. Tumingin si Salvador sa paligid. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa baryo, ang hangin ay magaan. Ang tubuhan ay kumikislap sa liwanag ng madaling araw. At ang lupang matagal nang uminom ng dugo, ay tahimik. Wala na, sagot niya. Ngunit alam niyang ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa aswang o sumpa. Ito'y laban sa takot na nagpapahintulot sa dilim na manatili. Habang sumisikat ang araw sa ibabaw ng baryo, nagpasya si Salvador na umalis nang hindi naghahanap ng papuri. May iba pang lugar na nangangailangan. May iba pang dilim na nagtatago sa anino. Ngunit sa baryong ito, sa ilalim ng punong minsang naging ugat ng sumpa, nanatili ang isang alaala na kahit gaano kalalim ang kadiliman, may liwanag na handang bumaba sa kailaliman upang ito'y wakasan. At sa paglayo ni Salvador sa tubuhan, ang araw ay tuluyang sumikat, tinatabunan ang huling anino ng nakaraan. Wakas.